engineers. Gusto ko yung sexy. Magaling kang kumalkula. Hindi po BJ yon. DJ po. Nagsimula ang pelikula sa isang lumang apartment kung saan nakatira ang ilang pamilya at dito rin naninirahan ang isang binatang nagngangalang si Matt. Isang umaga, bago siya pumasok sa eskwelahan, napansin niya ang dalawang bagong mukha sa paupahan, mag-asawang kakalipat pa lamang, ngunit higit sa lahat, ang lubos na nakakuha ng kanyang atensyon ay ang asawa ng lalaki. Na-late na si Matt sa pagpasok sa eskwela at habang nasa klase, napatitig siya sa kaklaseng si Maddie at pinaglalaruan ng kanyang isipan ang isang mapanuksong eksena. Ngunit agad siyang natauhan nang mapansin siya ng kanilang Matt, guro. makinig ka. Isa sa mga kinagigiliwang gawin ni Matt ay ang pagtugtog ng musika kasama ang kanyang mga kaklase. Madalas silang magtipon sa isang bar upang mag-practice at magpalipas ng oras na siyang naging paborito nilang tambayan. Dahil sa madalas nilang pagpunta roon, nagkaroon siya ng pagkakataong makilala ang isang napakagandang babae na nagngangalang Helen. At kapag walang magawa sa bahay, nanonood si Matt ng Viva Max habang nilalaro ang kanyang lato-lato. Ngunit sandali itong mapuputol nang biglang tumunog ang kanyang telepono dahil tumatawag pala ang kanyang ina. Kinagabihan lumabas si Matt ng kwarto at napadako sa malaking bintana ng apartment. Mula roon nakita niya ang bagong lipat na mag-asawa sa ibaba. Kailangan umalis ng lalaki dahil sa trabaho kaya naiwan mag-isa ang kanyang asawa. Sa sandaling iyon, may pumasok na kakaibang ideya sa isip ni Matt. Napansin siya ng babae at saglit na nagtama ang kanilang mga mata. Kinaumagahan, nagkaroon ng pagkakataon si Matt na makilala ang bagong nangungupahang babae. Nang mangailangan siya ng charger para sa kanyang laptop, agad siyang nagmagandang loob at pinahiram ang sarili niyang gamit. Doon nagpakilala ang babae bilang si Pinay at hindi maitatangging bakas sa mukha ni Matt ang tuwa sa sandaling iyon. Hating gabi na nang makauwi si Matt galing eskwela at natanaw niya si Pinay sa butas ng dingding. Ngunit hindi siya nakontento, kaya umakyat siya sa ikalawang palapag. Dahil batid niyang maraming depekto ang lumang bahay, nagsimula siyang maglibot hanggang sa matuklasan niya ang butas sa sahig at eksaktong nasa ibaba nito ang kwarto ng babae. At pagsilip ni Matt, ikinagulat niya ang kanyang nakita dahil si Pinay ay nasa harapan ng laptop at pinapaligaya ang isang customer na isang di inaasahang tagpo para sa kanya. Nang matapos ito, lumipat si Pinay ng pwesto, ngunit hindi iyon naging hadlang kay Matt dahil alam niya ang iba pang mga butas sa sahig. At sa kabilang butas, muling nasilayan ni Matt si Pinay na mahimbing nang natutulog sa kama. Pagdating ng kanyang asawa, ay agad nitong binayo ang palay ni Pinay habang si Matt naman ay abala sa paglalaro ng kanyang lato-lato. Sana all. Kinabukasan, ay parang walang nangyari at nakipagkwentuhan si Matt kay Pinay. Nakagabi lang ay lihim niyang pinagmamasdan. Ngunit pagsapit ng gabi, si Matt ay hindi mapakali. Sinigurado niyang walang nakakakita sa kanya bago muling lumapit sa mapanuksong butas. At muling nasilayan ni Matt ang mag-asawa, ngunit ngayon ay tila alam ng babae na may nakamasid. Hindi nagtagal, hindi na napigilan ni Matt at muling nilaro ang kanyang lato-lato. Isang gabi, nasa bar si Matt kasama ang kanyang mga kaibigan. Nandoon din si Helen na tila may interes sa kanya. Bago matapos ang gabi, nag-selfie sila at binigyan siya ni Helen ng matamis na halik. Malakas ang ulan nang umuwi si Matt at medyo may amats na. Napasandal siya sa pintuan ng mag-asawa at sa gulat niya, kusa itong bumukas at parang inaanyayahan siyang pumasok. Sa eksaktong oras, ginaya ni Matt ang karaniwang ginagawa ng asawa ni Pinay tuwing umuuwi. Binuksan niya ang ref, pinatunog ang baso, umupo sa lamesa at sa huli, pumasok sa kwarto kung saan natutulog si Pinay at sinimulang yugyugin ang kama. At sa gabing iyon, habang bumubuhos ang malakas na ulan, nagtagumpay si Matt sa kanyang nais kay Pinay na akala niyang mahimbing na natutulog. Ngunit ang hindi niya alam, gising pala ito at ramdam ang kaibahan dahil hamak daw na mas malaki ang kargada ng kanyang asawa. Ang nakagugulat pa, sa halip na magalit, pinaupo pa niya si Matt at hindi pinauwi. Habang nag-uusap sila, nagtaka si Matt sa ikinikilos ni Pinay. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang kanyang asawa, kaya dali-dali siyang itinago ni Pinay sa ilalim ng kama. Habang naroon si Matt, naganap naman ang mainit na tagpo sa itaas. Matapos ang kanilang sagupaan, saka lamang siya nagkaroon ng pagkakataong lumabas ng kwarto. Isang araw sa eskwelahan, abala si Matt sa pagtugtog at pagkanta. Lingid sa kaalaman ng iba, may lihim siyang pagtingin sa kaklaseng si Maddie.
ngunit hindi niya magawang ipagtapat ito dahil mayroon na itong kasintahan. Sa isang lugar, ang asawa ni Pinay na si Drake ay nagtatrabaho para sa isang abogado na may kaugnayan sa mga iligal na gawain, kabilang ang mga pagpatay. At pag-uwi ni Matt sa paupahan, laking gulat niya nang makita si Helen doon na tila may binabalak sa kanya. Kaya't nang gabing iyon, muli siyang nakalasap ng masarap na tahong. So good. Kinabukasan, kumalat agad ang balita tungkol kay Matt at Helen sa masikip nilang apartment hanggang sa makarating ito kay Pinay at inasar siya nito, habang si Helen naman ay hindi pa umuuwi dahil pinag-iigib pa ni Matt ng pampaligo. At habang naliligo si Helen, nasa lamesa si Matt nang biglang tumawag si Pinay at may nais itong mangyari. Kabado si Matt dahil nariyan pa si Helen. Pero mapilit si Pinay at gusto raw niyang matikman ang embutido ni Matt. Dahil dito, nag-isip siya ng paraan. Maraming tao sa labas kaya hindi siya makadaan. Kaya ginamit niya ang buta sa sahig ng isang bakanteng kwarto upang maibaba ang kanyang embutido at maabot ito ni Pinay gamit ang kanyang bibig na naghihintay sa ibaba. Sana all. Isang gabi, nakipagkita si Drake sa isang taong konektado sa kanyang ilegal na gawain. Sumakay siya ng kotse, ngunit nalinlang pala siya at isa pala itong patibong. Kalaunan, isang lalaki ang pinakita at siya pala ang responsable sa kanyang pagdukot at kasangkot ang boss nitong attorney. Pinahirapan sila at tila wala ng pag-asang makatakas. Samantala, nagising si Pinay at nagtaka kung bakit hindi umuwi ang kanyang asawa. Sa halip, nagpasya siyang maglaba. Kinaumagahan, dumating si Matt upang samantalahin ang pagkakataon at tinulungan si Pinay magbanlaw, ngunit sa hindi pangkaraniwang paraan. Di nagtagal, dumating si Helen at napatingin sa sahig matapos makarinig ng kakaibang ingay. Sa butas, tumambad sa kanya ang ginagawa ni Matt at Pinay at gaya ng inaasahan na inis si Helen, inaway si Matt at agad siyang nilayasan. Lumalim ang gabi ngunit hindi pa rin umuuwi si Drake na hindi alam ni Pinay na hawak na siya ng mga sindikato. Samantala, nang matiyak ni Matt na mag-isa pa rin si Pinay, agad niya itong pinasok. Sa umpisa, tumanggi si Pinay sa takot na biglang dumating ang kanyang asawa, ngunit kalaunan ay wala na rin siyang nagawa at muling tinikman ang kanyang tahong. Nanghihina ngunit determinadong makatakas at nagawa ni Drake na lumayo sa sindikatong dumukot sa kanya. Samantala, sa kwarto, abala sina Matt at Pinay sa kanilang lihim na kaligayahan at walang kamalay-malay sa paparating na peligro. Tulad ng nakasanayan, hindi nakalak ang pinto, hawak ang baril, pumasok si Drake at kahit nanlalabo ang paningin mula sa nakuhang panggugulpi, kitang-kita niya ang pagtataksil ng kanyang asawa. Sa tindi ng inis, pinaputok niya ang baril, hindi para tamaan sila, kundi upang ipahayag ang kanyang matinding puot. At sa mga sandaling iyon, puro mura ang lumabas sa kanyang bibig habang si Matt ay nagmamakaawa para sa kanyang buhay. At sa huli ay pinalabas siya ng bahay ni Drake. So please, sa parakaray, whatever.